ng Diyos, nababasa sa 11 talata ng Biblia, ang salitang Iglesia ng Diyos. Basahin po natin ang unang Korinto, Kapitulo 11. Ganito po ang ating mababasa sa 22. Ano, wala baga kayong mga bahay na inyong makakainan at maiinuman? O niwawalang halaga ninyo ang iglesia ng Diyos? Walang halaga nyo ba ang Iglesia ng Diyos? Ano sabi pa rin dyan sa Korinto? Kung merong tumututol sa mga aral na itinuro ng mga apostol, sa 11:16 ang sabi niya, Datapwat, kung tila mapagtunggali ang sinuman, walang gayong ugali kami, ni ang iglesia man ng Diyos. hindi mapagtunggali ang mga kaanib sa Iglesia ng Diyos. At ang mga obispo, namamahala yan sa Iglesia ng Diyos, 20:28 ng gawa. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila'y ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Diyos na binili niya ng kanyang sariling dugo. Ayon, mga obispo namamahala sa Iglesia ng Diyos. Hindi sa kung saan-saang iglesyang itinuro ng mga tao ngayon. Ang katunayan sa unang Timoteo 3:5. Ngunit kung ang sino man nga ay hindi marunong mamahala sa kanyang sariling sangbahayan, paanong makapamamahala sa iglesia ng Diyos? O kita nyo, ang pinamamahalaan ng mga obispo nung una, ang Iglesia ng Diyos. Kung ang sino man hindi marunong mamahala sa kanyang sariling sambayan, paano siyang mamamahala sa Iglesia ng Diyos? Wala nakalagay, paano siyang mamamahala sa Iglesia Katolika, Apostolika, Romana? O paano siyang mamamahala sa Iglesia ni Cristo? O paano siyang mamamahala sa Iglesia Jerusalem Nueva? O sa Iglesia Quadrangular? O sa Iglesia Metodista, Wesleyana, sa Iglesia ni Aglipay, Iglesia Aglipayana? Yan pong mga yan, wala sa nakasulat sa Biblia. Ang nakasulat sa Bibliang Iglesia, mga kababayan, Iglesia ng Diyos, tinatawag sa kanyang pangalan, sa pangalan ng may-ari, na pag-aralan na po natin kahapon, sabi ng Diyos, yung kanya tinatawag sa kanyang pangalan. Uulitin ko lang po ang 43:7 ng Isayas. Bawat tinatawag sa aking pangalan at yaong aking nilikha ay sa aking kaluwalhatian, yaong aking inanyuan, oo, yaong aking ginawa. Maliwanag ano po, yung tinatawag sa kanyang pangalan, sabi ng Diyos, yun ang sa kanyang kaluwalhatian, that is for His glory. Yung aking inanyuan, yun ang tinatawag sa pangalan niya, yung kanyang inanyuan, yung kanyang nilikha, yung kanyang ginawa. Ibig sabihin, bawat bagay na sa Diyos, tinatawag sa kanyang pangalan. Tawagin mo bang quadrangular? Ano yun?